Kapag nasa kalsada tayo, hindi maiwasan na minsan ay makasalubong ng asong gala o aso ng kapitbahay na tila handang manakmal. Para sa ilan, malaking kaba at takot ang dala ng ganitong sitwasyon lalo na kung hindi natin alam kung paano dapat umakto. Pero tandaan, hindi lahat ng aso ay agresibo at may tamang paraan para mabawasan ang panganib kung sakaling mangyari ito sa iyo. Sa vlog na ito, ibabahagi ko ang mga praktikal na tips kung paano harapin ang aso ng kalmado at ligtas. Kapag may aso kang nakasalubong at mukhang gusto kang habulin, huwag kang magpanik. Narito ang mga dapat gawin para mabawasan ang panganib. Number 1, manatiling kalmado, huwag tumakbo o magsisigaw. Kapag tumakbo ka, mas lalo kang hahabulin ng aso kasi instinct nila yan para silang predator. Number 2, tumigil at humarap sa aso pero huwag titigan sa mata. Ang pagtigil ay nagpapakita na hindi ka threat at ang pagharap ay para makita mong di ka inaatake. Huwag titig na titig sa mata ng aso kasi pwede itong ma-interpret na challenge o aggression. Number 3, iwasang gumalaw ng biglaan. Gumalaw ng dahan-dahan at paatras habang nakaharap pa rin sa aso. Huwag kang tumalikod agad. Pang-apat, magpakita ng assertive body language. Tumayo ng tuwid, taas noo. Huwag kang mambukang takot. Pwede mong itaas ang bag o payong mo para mabuka kang mas malaki. Ang ika-5, harangan gamit ang bag, jacket o anumang hawak mo. Kung talagang lalapit ang aso, gamitin ang dala mong bagay para hadlangan siya, parang shield. Pang-anim or ika-6, magsalita sa mababang matatag na boses. Sabi ng mga eksperto, pwede mong sabing uwi o tama na ng kalmado pero matatag. Ito naman yung mga hindi dapat gawin. Huwag tumakbo, mas magti-trigger ng habol yung aso. Huwag sumigaw, maaring lalo kang pag-initan. At saka, huwag umikot o tumalikod agad, magiging mas vulnerable ka kung hindi mo siya nakikita. Huwag batuin agad, pwede siyang ma-provoke lalo kung hindi naman siya seryosong umatake. At kung sakaling tumuloy ang pag-atake, gamitin mo yung bag, jacket o kahit anong dala mo bilang proteksyon. Protektahan ang iyong leeg, yung mukha at tip-tip kung mabuwal ka. Humiga ng nakatalugbong ang ulo at magkunwaring patay kung sobrang lala na. Ito naman yung prevention tips ko, no? Iwasan naman sa lugar na maaring galang aso, may mga galang aso, magdala ng whistle, ng payong o pepper spray kung legal sa lugar mo or sa barangay mo. Tsaka maglakad kasama ang iba kung gabi o bagong lugar. Ang mga aso ay natural na protektibo at sensitibo sa kilos ng tao kaya kung sakaling makaharap ka ng isa, ang pinakamalaga ay panatilihin ang kalma, ipakita na hindi ka banta at gamitin ang tamang kilos para hindi lumala ang sitwasyon. Tandaan na ang prevention is always better than cure. Mas mabuting iwasan ang lugar na maraming asong gala at magdala ng proteksyon kung kinakailangan. Sa huli, hindi natin kontrolado ang kilos ng mga aso, pero kaya nating kontrolin ang sarili nating reaksyon. At madalas, dito nakasalalay ang kaligtasan natin. So yun lang po. Sana ay nakatulong.